Nagtipon-tipon ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs at mga benepisyaryo ng livelihood program sa Kalayaan 2025 kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa na isinagawa sa Malcolm Square sa Baguio City mula ika-12 hanggang ika-14 ng Hunyo. Ayon kay Joyet Alonzo ng Department of Labor and Employment Cordillera, tampok sa aktibidad ang mga processed goods, produktong agrikultural at mga gawang kamay mula sa 25 MSMEs at mga benepisyaryo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. For now, we have 25 different MSMEs and livelihood beneficiaries from different government agencies like the Department of Agriculture, DSWD, DTI, and of course, DOLE. Bukod sa mga lokal na produkto, kapansin-pansin din ang pakikilahok ng mga kabataang negosyante. Sinabi ni Alonzo na kabilang ang mga ito sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged or Displaced Workers o TUPAD program kung saan kinakailangan nilang kumplituhin ang 10 araw na trabaho sa aktibidad at sa kani-kanilang barangay. Aside kasi from the booth na binabantayan nila, they are also provided with tupad for the duration of the kadiwa. So, yung mga sellers natin, sila yung mga bibigyan natin ng tupad. 10 days siya, minimum of 10 days kasi ang ating tupad. So, after ng ating kadiwa plus the ingress and egress, they will be continuing their tupad sa kanilang mga respective na barangays. Isa sa mga kalahok si Ashley Margaret Diaz, isang first-year college student na nagbebenta ng freeze-dried na prutas, tsaa at jams na mula sa sobrang ani ng mga magsasaka sa Benguet. Aniya malaking tulong ang programa upang magkaroon ng dagdag na kita at mas maipakilala ang kanilang mga produkto sa mas maraming mamimili. Nakaka-proud kapag may mga bumibili, tapos nakikilala, ganun po, pag napipicturan or kapag pag nakikurious sila, uy, may ganito pala. So yun, natatry nila. Parang nakaka-proud siya kasi nga, natutulungan talaga yung mga farmers. Saka yung mga ibang nagbebenta dito, yung mga small na ginagawa nilang, parang mga rice coffee, parang mga new inventions nila, na i-share nila, tapos nakikita ng mga ibang tao. Dagdag pa niya, nakatutulong din ang kanilang negosyo sa mga magsasakang nahihirapang maibenta ang kanilang sobrang ani. Ang mga ito po, para sa akin po, masaya po itong ginagawa nilang project kasi natutulungan po talaga yung mga nagbebenta dito kasi sa tulong po ng mga activity na ganito, yung mga bumibili po sa amin, natutulungan yung mga farmers, lalo na yung mga nahihirapang ibenta yung mga excess nila. Bahagi ang kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na suportahan ang mga maliliit na negosyo, palawakin ang oportunidad sa merkado at palakasin ang kabuhayan ng mga mamamayan sa rehiyon. Ira Marzan para sa Herald Express.